Hello, what's up mga madlang people, mabuhay. At dito na naman si Carlo Midiha Vlog. So, dito naman ako guys. Mag-share na naman ako ng panibagong update dito kay Home Credit. So, marami kayong update guys na hindi natin na-share sa inyo. So, kayo, pagbibigyan ko po kayo sa mga tanungan nyo. Tanong nyo na hanggang dito pa ako. So, before tayo mag-start guys, don't forget to share this video in your friend. Kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. At sana'y makinig kayo dito sa aking i-share sa inyo. So, ito yung panibagong update ngayon guys, no? So, bagong lahat, intro na tayo. Unang gagawin po natin ay paano ba mag-apply dito kay Home Credit sa panibagong update. Ngayon, dito na po siya. Una, Pupunta tayo sa Play Store. Tapos, isa-search nyo po yung Home Credit Philippines. Okay, ayan. Search nyo lang po. Ayan, lalabas na po yan siya. At pagkatapos, install nyo lang po yung yung apps mismo. Okay, yan po yung naka-red. Ayan. Pag natapos nyo po yung ma-download or ma-install, ayan, balik na naman po kayo doon sa mismong apps. So, i-open nyo lang po ito. Ayan, pag na-open nyo na po, login nyo lang po or i-check nyo muna po yung nakalagay. I understand and I want to proceed. So, allow nyo lang po yan. And then, login po kayo pag may account na po kayo. And then, sign up kung wala pa man po. Tapos, click nyo po yung sign up. And then, ito na po yung lalabas. Lagay nyo po yung mobile number na ginagamit nyo. Ayan, pag nalagay nyo na po yung mobile number na ginagamit nyo, ayan na po yung kasunod. I-click nyo po yung terms and condition. Ayan, pupunta po kayo dyan sa may privacy data. So, i-click mo yan para po basahin nyo po yan. Pag tinatamad naman po kayo, later babasahin nyo po yan para po malaman nyo po yung purposes po nito. Okay? So, yan, pag nabasa nyo na po, ayan, ang dami po nyan. Ayan, scroll nyo lang po pababa. So, yan. So, nakita nyo po, ang dami po yung mga third party or mga klaseng mga terms and condition po na services na meron po kami. Okay? So, tapos yung sa pinakababa naman po, meron naman po agree to the registration consent form. Ayan, i-click nyo po yan. So, consent form, nakalagay po yan, I am registering as a user the Home Credit mobile application owned, operated by Home Credit Consumer Finance Philippines Incorporated. So, to continue with my Home Credit registration, I confirm to the following. So, yan na po ang data accuracy. So, yan na po ang nakalagay dyan sa consent form. Basahin nyo lang po yan hanggang 10 or 9 yan po. So, ganun po siya kahaba. So, malalaman nyo po yung mga ginagawa o ano po yung kinakailangan ng credit, ano po yung mga privacy na meron po tayong sinisave every time na magpa-process po kami. So, yan po yung mga privacy data na kailangan natin i-secure. Okay? At pagkatapos nyan, ayan, i-check nyo lang po, sign up po kayo. Ayan, magsasend po yan ng OTP. Pagkatapos nyo po mag-send ng OTP, ayan, lalabas na po yung PIN code ang ilalagay nyo po dyan. 4 digit po yan. Huwag nyo pong ilalagay yung birth date nyo. Ilagay nyo po yung kabaliktaran ng number. So, sample 8909. Yan po yung mga kabaliktaran ng number. So, para po, mapuproceed po yan siya. Pangalawa po yan siya gawin ha. Okay, so pag natapos nyo po, proceed na po kayo dun sa welcome to verify account. So, yan na po yung lalabas, selfie at valid ID na yung meron po kayo. So, pag na meron po kayong valid ID, kasunod naman is address. So, ilalagay nyo pong address yung current address kung saan po ay nakatira. At pagkatapos, mag-welcome na ulit na naman po siya. So, ayan na po, lalabas na naman po yung allowed, don't allowed. Okay, click nyo po always yung allowed. So, pag na-allowed nyo po yan, automatically, pupunta na naman kayo sa understand. So, understand nyo lang po yan or understood. So, papasok na kayo sa my view offers or offers. So, yan po yung view my offers. So, click nyo lang po yan. Meron din kayong 40 product loan at saka meron din kayong 20,000 product loan or cash loan. Depende po yan ano yung offer na meron kayo. So, pagkatapos nyo po yung maklik, ayan, magpifill up na po kayo ng mga details. So, i-click nyo po yung self-employed kung employed po kayo or unemployed or private employed. Transportation or type of industry po, set nyo po yan. At date hired kung kailan po kayo nag-start ng trabaho or negosyo. At ilagay nyo po yung total amount or monthly income nyo po sa bawat buwan. Kung may remittance naman po kayo, ilagay nyo po or magkano monthly income nyo pinapadala. Pero kung may bangko naman po kayo or auto debit, pwede nyo po yung ipa-arrangement doon sa SA na magpa-process sa inyo. Okay? At kung may anak naman po kayo, lagay nyo po dyan 2 o 1 lang. Depende po kung meron. 1 or 2. Kung wala naman po, lagyan nyo lang po ng 0. At sa baba naman po, own house or apartment, kung nagre-rent kayo, lagyan nyo po o sa inyong bahay niya, sa mama mo or parents mo,
palagay na rin po. Tapos, palagay na rin po or paklik na lang po kung married or hindi, or widows or separated po, para naman po maklear ng system, okay? So dito naman makikita nyo po kung may offer kayo o wala pagkatapos po ng counting ng 10 to 1 po. So antayin nyo lang po, pagkatapos lalabas na po yan. Pero pag wala pong offer na lumabas, ibig sabihin nun wala po kayong offer, hindi po kayo mapuproceed. So better last, next time, antayin nyo lang po na magka-offer kayo. So ito naman yung kasunod pag may offer. So tingnan nyo po, may lumabas po na mga details. So application, selfie, at update po ng valid ID, address, tsaka contact details, and income details, and trust in contact person. Okay? Yan po yung kasunod. And ang next naman po, yung ating ID. Kung ano po meron, pipili lang po kayo dyan. And then, ayan, click nyo po yung ID kung meron kayo. And then, check nyo po yung Gmail nyo, input nyo po. And then, lagay nyo po yung current address nyo. And then, ayan, click nyo po yung ano yung barangay, tsaka lugar nyo. At tsaka kung employed ka man, private employed, click nyo po. At total monthly net income naman, at select option kung saan po kayo nabilong na trabaho, at then naman po ang employer. At the same time, business start date kung kailan po kayo nag-start yung trabaho na pinapasukan. Lagyan nyo po yung family member nyo po, then additional trust contact person, additional family member na naman. And then, the next po, ilagay nyo po yung co-worker nyo po sa pinakababa. Okay? Next is, lalabas yung save. Save nyo po, and then submit nyo na po. Pagkatapos nyo po mag-submit, confirm nyo lang po. And then, pag na-confirm nyo na, lalabas yung QR code. O yun po yung i-scan namin po. So, ito na po yun siya. So, pag mayroon kayong ganito, ipapakita nyo lang po ito sa sales associate kung gusto nyo po mag-apply. So, pag nakita namin to, scan namin to para mabigyan kayo ng computation kung magkano monthly, ilang terms, ano po yung babayaran nyo po sa buong buwan. Okay? So, yan po yung aming kinakailangan pag nagpunta na po kayo. Yan po yung hahanapin namin kung meron na po kayong ganyan. Pero pag wala, kami naman po yung mag-assist mismo ng manual or yung actual talaga yung process. Okay? Para malaman niyo po kung paano po yung gawin. Okay? Sa mga bago pa lang po mag-apply, ito yung dapat yung alamin para po malaman niyo po kung ano yung dapat yung gagawin kapag nasa bahay lang po kayo at gusto niyo mag-apply. So, ito yung gagawin niyo ha, para po malaman niyo po ano yung mga kakailanganin po para po sa mag-apply po. Kapag nag-apply naman po kayo through online, yan po yung finish process po sa inyong mismong apps po mismo. Okay? So, sana po huwag kayong magkamali sa address at sana kung saan po nakatira, ilagay nyo po yan para po malaman po ng system kung saan po kayo nakatira. Huwag yung lagay ka lang ng lagay. Importante po, yung pinaka-current ng tinitirahan mo sa ngayon ang ibibigay. Huwag yung kung saan ka nakatira dun sa ID mismo. Kasi kinukuha natin dito yung current address. Okay? Clear tayo dyan. Kasi pag nagbigay ka ng address na hindi naman po doon sa inyo nakatira or hindi ka doon nakatira, nasasayo na yan. Gusto mo naman na ma-approve, di ba? Marami po tayong tinatawag na verifier. Sila po nagbe-verify lahat ng mga details na binibigay nyo. Wala po kaming problema dyan kasi si Mr. Verifier po yung nagbe-verify sa inyo dyan. Kasi kami, input lang kami ng input. Gusto naman po, sakto yung process nyo. Gusto naman po is ma-approve kayo. Why not kung masasabi kayo ng totoo, okay? Ma'am, maging ano lang po tayo, ma'am. Maging honesty lang po tayo dito sa process kasi gusto naman natin ma-approve, okay? Tutulungan namin kayo, tulungan din tayo dito sa ating process, okay? So, ganito yan. May tatlong reference tayo. Ang una, family member. Okay, mama, papa dyan, or uncle. Tapos pangalawa, pwede naman mga kapatid, other relatives, at the same time, pangatlo, yung coworker. At dito naman sa ID, na selected primary ID, ang kinakailangan na po natin dito is UMID, driver's license, Philippine National ID card, at the same time postal ID, and last, voter's ID. Okay? Huwag niyo pong kalimutan yan. Kung meron naman po kayong postal, meron naman po kayong passport, supportahan niyo lang po ng barangay clearance at saka NBI. Same po sa PRC na ID. Okay? Para naman po hindi po tayo magkalito dito sa process. Okay? Ito muna tayo sa tinatawag natin loan offer. Okay? Ano ba yung product loan offer, sir? Kadalasan kasi tinatanong nila product offer daw. Product offer kasi natin, sir, itinatawag natin yun na price less po. Example, yung cellphone na ginagamit mo or kukunin mo is umabot ng 30,000 tapos yung offer mo is 20,000 lang, hindi ka naman pwede doon kasi 20,000 lang yung offer sa So hindi ka pasok doon sa ating tinatawag na product offer. Pero pag lumagpas yun, naging 40 product loan, yung nakalagay sa itaas, yan nakita nyo or nakita nyo sa screen. Pag lumabas yan ng 40 product loan, ang ibig sabihin yan, pwede kang kumuha ng unit na lagpas 30,000 or either 35,000. Pero kung 60,000 naman, any gadget na pwede nyong kukunin, pwede nyong applyan, pwede. Bahala na kayo ano yung kukunin nyo, basta hindi lumagpas ng 60,000 yung kukunin mo. Okay, the next. Paano ba makita yung view offer o yung offer natin, sir? Sir, may nakalagay po dyan sa itaas. View my offers. May cash loan dyan. Kung reloaner ka na, pwede ka mag-cash loan. Okay? Yung cash loan natin, sir,
pang negosyo. Take note lang sa mga nagka-cash loan pala. Yung daming tanong sa akin, kung nagka-cash loan daw ako, sir, bakit dito ganyan? Bakit ang laki? Yes, malaki siya pag iniisip yung interest. Kasi pag iniisip pa kasi yung interest, sir, siyempre malalakihan ka. Umutang ka nga, dapat alam mo, aware ka. Pero kung wise ka lang sa pag-uutang or pag-install, sir, take note. Ang gagawin mo lang dito, sir, napakadali lang. Okay? Huwag mong sabayan yung terms kung anong meron sila or binigay sa'yo. Sabayan mo lang yung gusto mo. Sample, pag nag-apply ka, pagpalagay natin 36,000, kinuha mo lang siya ng 12 months. Siyempre, yung interest doon, kung kailan ka lang mag-i-stop, doon lang yung interest mo. Yun ang mga technique. Hindi yung, sir, hindi ako mag-apply kasi ganito, ganyan. Huwag naman. Magtanong, magsisid or magmamasid-masid ka muna. Huwag yung sabihin mo na, ayun, laki ng interest, laki ng Sir, meron po kami dyan. Pwede naman pagtatanungan o mag-inquire naman po kayo. Huwag naman po kayo matakot mag-inquire. Hindi po kami nangangain ng tao. Wala po kaming ginagawang masama sa mga nag-i-inquire. Tinutulungan pa namin yun sila. Okay? So ngayon, before po tayo, teka, may babalik lang ako. Dun sa auto-debit arrangement, no? So, auto-debit arrangement, tinatawag natin yun na parang arrangement kasi doon na tayo magbabayad totally. Kung ano yung bank na meron ka, ay grabe, napakaganda yung auto-debit. Bakit? Kung nag-auto-debit ka kasi, ma'am, sir, madali lang po yung pagbayad. Less hassle at the same time. So ngayon, madali na lang. At the same time, convenient po yung payment mo, madali lang. Ikakaltas lang ng system. Okay? Pag nakaltas po yan, kung magkano lang monthly mo, yun ang binabayaran mo. O diba? Nakaka-less ka pa. Magkano bang binabayaran mo sa bayad center o yung tawag natin na 7-Eleven? Usually, 20 pesos. Meron naman pong 10 pesos, meron ng 15, depende, okay? So, kung nagbayad ka to auto-debit, kung magkano lang monthly yun ang babayaran mo, wala ka na pong babayaran na excel, okay? Mas nakaka-less ka pa. So, meron kaming bank dito na available, BPI, Metrobank, Security, PNB, Video, One Network Bank, and Union Bank, okay? Kung meron ka pong bank na ganyan, i-register mo na. Magtatanong kayo para hindi kayo maguguluhan, okay? Yun po yung ating sinishare or binalikan sa sinishare ko, okay? So ngayon guys, magmamadali lang ako kasi sinishare ko lang to, guys. Nasa trabaho ako, totally, nagbe-break lang ako. So may isang oras na ako na break at sana ay mapatawad niyo po ako kasi nagmamadali na talaga ako kasi konti lang yung oras ko. Sinishare ko lang. Kaya kasi video busy din ako, hindi na ako makapag-upload kasi alam niyo na, sobrang busy palapit na yung December. Guys, advance Merry Christmas and Happy New Year po pala sa lahat ng mga ating mga followers. Huwag niyo pong kalimutan guys, magpapalaro po ako, mamimigay po ako ng GCash sa mga makakasagot sa aking next video. So, sa next video, kung sino yung pinakamaraming tanong, sino yung pinakamaraming question na hindi ko po masasagutan, bibigyan kita ng GCash. Pang blessing ko na rin po sa inyo. At least man lang may magagamit po kayo pang New Year. Okay? So, yun lang guys. Totally, madali naman yung process guys, no? Okay, so yun lang muna sa ngayon guys. Yun lang muna yung isi-share ko. At sana inaintindihan nyo po yung aking sinishare. Share and comment below nyo. At sana po isi-share nyo po sa ating mga kababayan na nag-home credit din. At kung gusto nyo po i-message ako, i-message nyo lang po yung pangalan ko sa Facebook. Check nyo lang po yung pangalan ko sa Facebook, sa TikTok, ganun. Meron pa akong ina-upload doon, ha? So yun lang guys. So huwag na nating patagalin to. Kasi wala na akong oras. Sinishare ko lang sa inyo to kasi totally hindi naman talaga dapat ganito yung oras na itatapos ko. Marami pa ako i-share sa inyo pero later na lang. So yun lang muna. Balik tayo next video. Sana po ay makapanood po kayo sa panibagong video ko. May bago kong video guys na ano ba yung bagong update yung prelit doon sa down payment. Bakit ganito ganyan? Yun po. So balik tayo doon sa panibagong update na naman doon sa down payment mismo. Okay? So yun lang muna sa ngayon and ingat kayo. God bless you. And huwag kayong mawala sa aking paningin. Uy, sinabihan siya. Okay na, sige na. Kita ko na kayo guys. Salamat and thank you. Ingat, God bless. Ride safe.